Ayun, mga kababayan, ito na po. Kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Kung saan man po kayo ngayon. Mga kababayan, meron po tayong panibagong pag-uusapan. Nakita nyo naman po dyan sa ating thumbnail. Na kung saan, balita po ito no, sa People's Tonight News. Particular po ito sa Davao City. Alam nyo naman po na ilang linggo na nakalipas, ang Davao City po, mga kababayan. Ayan po, People's Tonight News, Davao City. Ang Davao City po ay binaha. Halos isang linggo po ang pagkabaha at di ko lang din sure kung hanggang ngayon andyan pa rin yung tubig, malalim pa rin or meron pa rin mga lugar sa Davao City na babad pa rin sa tubig. So speaking of baha, mga kababayan, alam naman po natin kung ano po ang mga consequences ng baha. Ano po ba ang mangyayari kapag binaha? Unang-una, syempre, maapektuhan yung mga nakatira doon. Pangalawa, syempre, lulunupin sila ngayon, papasukin yung bahay nila, purwisyo po talaga ang baha. At higit doon, bukod sa pinasok ng tubig ang kanilang bahay, napupurwisyo sila, yung mga pananim nila, mawawala, yung mga trabaho nila, mapupuspone, di ba? Yung mga duties nila. So ngayon, ito na nga, yung apektado sa baha, doon sa Davao City, 23 na po ang patay, 23 ang namatay dahil sa baha. At 94 or 94 na leptospirosis case sa Davao City mula sa January hanggang sa May. Mula month of January hanggang ngayon, hanggang May, ay ito na po ang naitala na namatay, 23. Dito po, mga kababayan, basahin po natin itong People's Tonight news page. Ito po. Ayon kay Dr. Sophia Corazon Zafra, Medical Coordinator ng Davao City Health Office or CHO, para sa City Emerging and Re-Emerging Infectious Disease, nasa 24 yung natamis. Nasa 24.47% ang fatality rate ng leptospirosis na nangangahulugang halos 1 sa 4 na kaso ang nauwi sa pagkasawi. So 24.47% daw ang rate o porsyento ng pagka namamatay, no? Nangangahulugang halos 1 sa 4 na kaso ang nauuwi sa pagkasawi. So sa 4 katao, 1 doon ang namamatay sa naapektuhan at natamaan itong leptospirosis. Mga kababayan, saan nga po ba galing itong leptospirosis? Ito po yung galing sa daga, ihi, tae, laway, yung mga kung ano-anong tinitirhan nila doon sa ilalim ng kanal. Oo, akala ko ba malinis itong Davao? Batay sa naunang ulat ng CHO noong June 10, umabot sa 70 ang naitalang kaso ng leptospirosis, kung saan 62.9% o 44 na kaso ang na-expose sa flood water, habang nasa 53 kaso naman ang may edad 20, 24, 40, 44 anyos. Tiniyak naman ni Dr. Sapra na mayroong libreng prophylaxis tablets na ipinamahagi sa mga district at barangay health centers sa lungsod na maaaring makakuha kahit ang mga walang sintomas ngunit expose sa tubig baha. Ngunit na-expose ito sa tubig baha. Pinapayuhan naman ng CHO ang mga residente na sundin ang basic preventive steps tulad ng pagsusuot ng boots or waterproof na footwear, paghuhugas ng katawan at pagkatapos mag-expose sa tubig baha at pagbisita sa pinakamalapit na health center para sa assessment at medication, lalo na kung may sugat na na-expose sa tubig baha. So ito po, mga kababayan, nakalagay 23 patay, 94 ang epektado at natamaan ng leptospirosis cases sa Davao City mula January hanggang May. According po ito kay Dr. Sapra. So ngayon, mga kababayan, ako po'y nagsasabi na sino po ba ang namuno sa Davao City? Sino po ba ang mayor dyan? Di ba po? Si Baste. Sino po ba ang bagong mayor ngayon? Di ba po si Digong? Kung si Baste weak, paano pa si Digong nakakulong? Di ba? Ito minsan, mga kababayan, meron tayong kasabihan na bago tayo mangialam sa bakod ng iba,
make sure na malinis yung bakod natin. Kasi mapupuna tayo at mababalikan tayo eh. Alam nyo naman po mga kababayan na itong mga Duterte, kung pumuna sa gobyerno at sa administrasyon ni Marcos, ay grabe kung makapuna. Akala mo napaka-untouchable nila at akala mo napaka-perfecto nila. Pero, kung iisipin ninyo, syudad po ang Davao City. Syudad. Napakalaki po daw di umano ang kinikita ng Davao. Sabi nila, malaki daw ang era or kinikita ng Davao. Aanhin mo yung malaki ang kita mo kung wala namang improvement ang lugar mo. 'Di ba? Kaya nga minsan mapasabi talaga ako mga kababayan, bakit minsan naririnig ko, bakit minsan na kikita ko sa balita na itong si Sara Duterte puna ng puna kay Marcos habang si Marcos nagtatrabaho naman, habang itong si Sara na pumupuna, wala namang ginagawa kundi bakasyon lang ng bakasyon, ikot na ito, ikot doon. 'Di ba? Oh, nakita nyo naman minsan si Baste, kung makabuelta kay Marcos, magmura pa. Pero, tingnan mo naman yung kanilang nasasakupan. Eh, di ba mga kababayan, si Baste Mayor, si Sara Vice President, si Pulong Congressman, yung anak ni Pulong Chairman, at si Digong naman ay Mayor ngayon. Oh. So, di ba, sa grupo nila ay matatawag silang public servant. Saan ba sila nagsiservisyo? Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang laging isinisigaw ng mga taga Davao, magaling si Digong. Ang lagi nilang sinasabi, malinis si Digong. Maganda sa Davao. Pero bakit yung simpleng baha hindi nyo masolusyonan? Di ba? Aanhin namin yung puro. Kaya nga minsan mga kababayan, huwag tayong maniwala sa kwento eh. Bakit? Magkaiba kasi yung kwento sa reality. Alam nyo, ito mga kababayan, itong Davao City na pinagmayabang ng mga Duterte at ng mga supporters nilang bobo, tanga, uto-uto, inutil, lampas lupa, mga pangit at mga mahihirap, no? Para itong Facebook. Para itong Instagram. Bakit? Kada post mo sa Facebook, makikita mo yung mga nagpo-post, ang kikinis ng mukha. Yeah? Itong Davao City, malinis kapag may filter. Yeah? Nakita nyo? Ako, ang dami kong friends sa Facebook, pag nakita ko, ang kikinis, ang gaganda, ang popogi. Putang ina, pag nakita mo sa personal, parang pinaglihi sa sama ng loob. Bakit? Filter lang nagdala. Ganon din pala itong Davao. Akala ko nung una, nung 2016, sumuporta pa ako kay Digong. Aba, putang ina, ang linis ng Davao. Ang ganda at ang galing nito. Sabi ko nga, sana ito maging presidente kasi may malakamay na bakal. Matapang. Pero putang ina, nung na-presidente at ngayong nawala na sa pagka-presidente, nalaman ko mula sa mga binulgar ni Trillanes, aba, nabura lahat. Wala na akong pinanisabi ko talaga, mahirap talaga kapag maniwala ka sa kwento. Much better talaga yung nakita mo reality kaysa dinadaan mo lang sa filter. Itong Davao, umaasa lang ito sa filter. Kapag may filter, malinis. Kapag walang filter, madumi. Ganun yan. Tingnan nyo, ang dami yung kaibigan sa social media ko, Facebook, Instagram, TikTok. Ang kikinis. Pero, tingnan nyo minsan ang mga gamit yan cellphone. Kapag iPhone, ang kaganda. Kapag Android, ang lalabo, ang papangit. Lalo pag nakadagamit ka ng cellphone na Oppo, yung Oppo na cellphone na brand, minsan kilay mo wala, minsan ilong mo wala. Dahil sa filter. Ganun yan. Kaya nga, naniniwala ako nga much better talaga, puntahan mo yung Davao. Kasi ako ilang beses ako dumaan na Davao, hindi po talaga totoo. Ang hirap pa dyan, lalo pag nasa syudad ka. Mawawala ka. Mali-mali turo ni Wiz. Kahit ako, nawawala ako dyan. Minsan, pagka kamali ka lusot, huli ka kaagad. Sabi ko sa inyo, huwag po kayo magpaniwala na malinis at maganda ang Davao. Puntahan nyo po nang malaman ninyo. Magkakaroon ba kaya ng 23 kapatay at 94 na leptospirosis cases? Di ba? 4 sa taong apektado ng leptospirosis, 1 ang patay. 23 na ang patay. So, anong action ng mga government employee dyan? Wala. Nga. Pagdating kay PBBM, puro puna. Pagdating sa mga nangyayari sa national politics, puna sila ng puna. Pero sa local nilang nasasakupan, sa mga constituent nila, nga.
Baka naman. Davao City, kakahiya po. Diba? So yun lang. Maraming salamat.